So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, mag-share lang ako ng konting kaalaman, baka sakaling makatulong to in case na magkaroon din kayo ng helicopter na tunog dun sa Yamaha Aerox nyo or NMAX nyo. Okay? So bakit ko share tong video na to? Kasi mga paps, kahit paano, sana itong video na to, kung sakaling magkaroon kayo ng same na problema, alam nyo yung posibleng gagawin sa Aerox o kaya sa NMAX nyo. Ito applicable din to kay sa ibang scooter, halos same lang naman ang ng konsepto. So bali yung problema ng Aerox, kung naalala nyo meron siyang helicopter na tunog. So may ginawa tayo doon, hindi naman umubra. So alam na namin yung problema, kaso nag-ipon pa yung tropa ko pambili ng mga piyesa para sa segunyal. So ang kasi doon, ang maganda talaga kung may budget, palit ng ng buong segunyal. Ang ginawa na lang niya, pinabiyak yung makina. So ito yung mga na-discover natin. So ito, wag muna tong mga to. Ayan. So ito, bali ito yung salarin. Okay? Sa crankshaft assembly kasi, meron yan ditong side bearing, tapos meron sa kabila. Hindi na niya nakuha yung yung isang side bearing. So ito, nagpalit siya nitong side bearing, tapos etong connecting rod kit. Ang salarin niyan mga paps, ito. Pakita ko di ba crankshaft assembly yan? Ang salarin niyan, etong crank pin. Pakita ko sa inyo, tingnan yung gagawin ko. Tingnan nyo mga paps. So ayan yung dahilan kung bakit merong helicopter na tunog. Dapat yan makinis yan. So malaki na tama yan mga paps yan. Kapag magsiset tayo ng ng segunyal, di ba nakakabit sa loob ng makina yan? Ang chine-check diyan, una, yung side play niyan, okay? Yung side play niyan, ito, pag ganon. Yung side play niyan, normal na merong side play yan. Pero hindi ganun kalaki na tip. Yung talagang sobrang laki na side play, hindi naman ganon. Normal na may play yan, pero hindi ganun kalaki. So, yun ang unang chine-check. Ang sunod na chine-check dyan ay yung kung merong tutunog kapag pinupush ito. Paano yung paliwanag doon? Halimbawa ito. Di ba nakaganyan yung yung crankshaft assembly? Kaya napapansin nyo, ginagano ng mga mekaniko, ginagano nila habang nakakabit yung sa loob, kasi pinakikiramdaman nila kung merong tutunog sa loob. Kapag ginagano nila, tok tok tok, may tumutunog doon sa loob, posible na may problema na sa stick bearing or sobrang kayod na o lubog na yung pinaka crank pin yan. Okay? Pwede nyo rin i-check, kaya pag ginagano siya, yung pinaka connecting rod niya, yung pinagkakabitan ng stick bearing niya. So ang checking niyan, yung isa ganyan, basic checking lang, pero ang main checking niyan is ganon, ginagano nila habang nakalagay yung crankshaft assembly sa loob. Ano ba ang dahilan kung bakit nagkakaganto yan? Kung bakit nagkaroon ng tama yan? Ano bang mga dahilan? So unang dahilan yan kapag natuyuan ka ng langis. So kapag natuyuan ka ng langis, sigurado yan mga paps. Hindi lang sa black, malaki posibilidad na madama ito. Sunod, hindi proper or mali yung interval ng pagpapalit nyo ng langis. Bakit sinasabi kong langis? So ito nakalagay yan dyan, di ba? Yung stick bearing nakalagay yan dyan. Kung mapapansin nyo, merong butas. So dyan, sa butas na yan, dyan dumadaan yung langis. So pag dumaan dyan yung langis, syempre nalulubricate yan. Nalulubricate din to mga paps. Yan. Nalulubricate din yung pinaka-bearing natin. Syempre, pag nalubricate ang bearing, malulubricate din tong loob. Gets nyo na mga paps. So ganito nangyari. So pinalitan niya ng itong connecting rod kit. Ayan. Tapos itong side bearing. Hindi siya nagpalit ng buo kasi may kamahalan nga yung crankshaft assembly. Bukod doon, kapag ganito ginawa, papa-machine shop kasi yan mga paps eh. Tatanggalin tong bearing, tatanggalin tong itong itong connecting rod kit, tatanggalin yan. Pagka balik kasi noon, hindi ganun ka na parang ikakabit lang, ipapa-machine shop lang, hindi. Ina-align yan, okay? Kumbaga, iba ganyan. Nakapasok siya, nakaganyan siya dito, sa kaganyan. Pag umiikot siya, hindi siya gumigewang. Ibig sabihin, balance siya mga paps, naka-align siya. Sa mga paps, alam niyo na ang dahilan kung ba't siya nagkaroon ng helicopter na tunog. Ito ay dahil sa may crank pin, ayan. Ay, malaki na tama. Ngayon, ipapakita ko lang yung estado ng black. Kung napapansin nyo, ayan, meron siyang kamot dito. Okay, so may kamot rin yan dyan, nakikita nyo na. Visible na visible yung kamot niya, ayan, kitang kita. So ayan. Okay. So ito yung niya, yung sa piston niya.
Kapag napabayaan niya ng ganito, hinayaan lang, magbabawas na kayo ng langis mga paps. Yan. Magsusunog na ng langis yan mga paps. Yan, nakita nyo? So ito siya. So malamang to, barado na rin yung ano rito, oil passage niya rito. Dito sa may ano niya, sa oil ring niya. Nag-stack up na yung oil ring niya mga paps. Yan siya. So, tignan nyo naman yung grabe yung ano, yung carbon niya. Turo ko lang sa inyo to kasi baka mamaya kasi mag-overhaul kayo, tapos noon medyo nagtitipid kayo. Pwede pa naman magamit tong ring. Pakita ko So ito yung ano, top ring, kinuha ko. So ayan siya. Lalagay niyo siya dito, dito, saka dito. Lagay ko muna dito para makita nyo ha. So ito, yan, nalagay ko na. Ang dapat natin susukatin, yon yung pinaka end cap niyan. Makikita natin dyan kung pwede pa ba natin gamitin yung piston ring natin. Okay, kung goods pa siya. So pag na-set up natin ng ganyan, so nakita nyo, meron siyang gap. Yun, may gap yan. So dito sa Aerox, ang specs nito ay 0.10 to 0.25 mm. Okay? So kuha kayo ng feeler gauge. Yan. So yan. Goods pa yan mga paps. I-ano nyo rin yan dito para makasigurado lang. Check nyo rin yung gap. 0.10. So yan. Ito 0.10 to 0.25. So pasok yan. Kapag malaki na yung gap na, talagang ano na, yung bukang-buka na, out of specs na, magpalit na kayo ng ano, piston ring yan. So ganun din sa ano, sa second ring. Yung second ring naman, ang specs nito sa Aerox ay 0.35 to 0.50. So ito, ayan yung ano, yung second ring natin. Sukatin natin. Dapat ito ay 0.35 to 0.50. Okay, so Yamaha Aerox. Yan. So ito 0.35. Yan, medyo maluwag siya. So try natin sa 0.50. Yun. Yan. Okay, so 0.50 all goods na. Susukatin nyo rin yan, itong second ring na to, ilalagay nyo rito, tapos sukatin nyo rin yung ano niya, yung end cap niya. So ito na yung ano, yung sa oil ring, tingnan nyo. Talagang ano na siya. Okay, yun. So may isang parang barado na dito. Yan, dito na. Ito. Hindi ko mapakita dito sa ito. Dito kasi nakaninag ko pa. So mga paps, barado na nga yung isa dito. So pag inano nyo ng flashlight yan, makikita nyo may butas pa. Ayan, butas dito. Dito meron din. Ayun, pero dito sa kabila wala na, barado na. So okay mga paps, hanggang dito na lang yung video na to. Sana kahit paano itong video na to nakatulong to or naging aware kayo kung ano yung mga posibleng dahilan ng helicopter na tunog sa inyong scooter, lalo na rito sa Yamaha Aerox. Okay? So ito, nangyayari din to sa NMAX at saka sa MIUI. Yan. So paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong basic na video. Huwag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.